So, magandang gabi mga boss. Magandang gabi. Good evening. Good evening po. So, dito na naman po ulit tayo. Video natin ng gabi. Okay? Good evening. So, tambay tayo sa video ko Day 10 Syria 010. Actually naka 9 videos na ako na naka-upload. So, sana pag natatambay ko yung laking ginagawa nakita nila, pwede mag-subscribe na kayo, like and share para dumami tayo na ang content natin ay rocket, puro rocket. So yun lang naman ang sa akin. So ayun, every night routine. But siguro ito yung last video ko ng gabi, kasi bukas nakapag-hire na ako ng panggabi ko, night shift. So yun, may panggabi na ako, day and night na tayo para naman makagawa o makapagtrabaho pa rin ako dito. Diba? So plano ko yun, magbebenta ako sa mga sidewalk bukas. So hindi ko lang alam kung dito sa Malbar or sa Calamba. So for sure tomorrow magbebenta ako. Ngayon, kung ano yung item, yun nga, yung kaninang video ko is longganisa. So, para naman makatikim ang lahat. Masarap na longganisa. Na coming from Sariaya, Quezon. So, kung familiar kayo sa Sariaya, ngayon ko lang din na may masarap palang longganisa doon. Kasi kung maano nyo, yung Lukban, Quezon, meron din silang masarap na longganisa. So tawag nila longganisang Lukban. Sarap din. Hindi pa ako nakakaano doon. Meron din muna ako sa Sariaya, meron akong supplier ng longganisa. So kung mapadaan yung shout out din sa mga sa kinunan ka ng longganisa, isisend ko sa inyo link ng sa YouTube ko. Bukas yan, target ko. Actually, nag-print ako ng mga to. Diba? Meron na ako. Yan. Diba? Yung logo ko. DMX. Yung poster na. Tinulink ko lang. Ito mo, kakapit ko siya sa table. Sana may bumili. For sure naman may bibili. Ang walang bibili kung itatago mo lang sa ref, for sure walang bibili. Or kung iaan mo lang sa isang area. Kailangan natin ng racket, kailangan ng kumayot. Marami tayo ano niya. Hindi tayo, habang malakas pa ako, habang kaya pa, go.
once na humina na tayo, sarado sa bahay na lang. Yun kasi yung tinuturo ko sa mga ano ko. Hindi, tatlo akong anak. So, ang oldest ko is 21 years old, turning to 22. Yung isa is 17, turning to 18, mag-18 na siya, mag-debut. So, kailangan mag-18. Then, yung bunso ko is 11 years old. Then, 11. Puro masisipag sila. Actually, yung pangalawa ko, yung babae, nagpo-post din siya online. Encourage ko sila na hindi naman pinupush, pero pinapakita ko sa kanila yung kaibahan yung bata pa lang is may involved na sa ganito ng talakaran. Hindi yung hihintay lang ng bigay ng parents nila. Yun. Dapat ano rin sila sa sarili mo. Yun yung lang yung sinasabi. Na hindi sa habang panahon is nandito kami. Kami ng mami nila. Sinusuporta. Kasi ako nagkasakit. Ang mami nila nagkasakit. Hindi nila kami dito. Paano na? Diba? Yun. Okay naman, sumusunod naman sila. So, yun nga lang, yung mga araw na lumalabas pa rin yung mga pagkabata, pagka-teenager nila. Yes! Ano naman yun? Understandable na siya. Dahil naging dapat, nire-remind lang natin sila bilang parents nila ganito, ganito yung buhay. Hindi puro saya, hindi puro ano. Dapat, may tao. Diba? Okay. So, yan, nag-iintay lang ako ng, actually, ang break time nila ay 9 o'clock. So, medyo mapaagal yung video. Para matagal-tagal na kan. May panood sila. At least, nagsasalita ko. Hindi na lang tingnan yung mukha ko, yung concept at saka yung logic na lang yung sinasabi ko. Is tama naman. Yung sa mga daddy dyan, hetero, na kagaya ko, na walang ginawa kundi pumayag ng pumayag. Hindi naman tayo kumakayod para sa sarili natin. Tama. Kumakayod tayo para din sa pamilya natin, sa mga anak natin, or kung sa parents natin. Kahit lang. Kasi ano sa akin mahirap kasi diba parang dito support ako sa pamilya mo at the same time yung mga magulang ka rin dapat support which is normal yun. Tulungan sila hindi dahil anak kanila kundi yun yung dapat. Ang problema kasi yung kinikita mo is sapat lang hindi sa pamilya mo. So paano yun? Paano gagawin natin? Kasi ako sa sarili ko ngayon yun yung pinagdadaanan na so kaya kailangan doblehin day and night may trabaho tayo. Walang excuse para wala lang kung nagkakasakit tayo yun kasi ako sinabi ko ng lahat ng video ko dati akong empleyado ng isang company. Tingin ko naman maganda yung
ang ano ko lang, lumabas ako eh. Umalis ako. Nag-resign ako para sumubok ng iba. Kasi kulang nga eh. Kulang yung kinikita ko doon. Nag-abroad na rin ako. Punta ako ng Dubai for almost 2 years. Ano pa rin eh. Kulang pa rin. Siguro dahil masyadong mataas yung pangarap ko sa buhay namin. Ayoko makontento kung ano lang dapat dapat siguro doblehin pa. Kami ng wife ko tulong kami, pero siya hindi siya umalis ng company kasi kailangan ka rin namin ng assurance na everyday may kita kami. Yun yung isang reasons kung bakit ako lang ang umalis. Iniwan ko siya dito sa company para at least may assurance kami na everyday may kita. Unlike nung nandito ako sa labas ngayon, depende kung may customer o wala. Dito okay kasi company may customer. Ang problema is pag pinanong company, syempre yung mga tao magtitipid yan. At yun yung ini-experience namin doon. Magtitipid sila, which is naiintindihan ko. So ngayon, ang ginagawa ko is nagtitipid din ako. Imagine mo, day and night ako ang nagpupwesto dito, diba? So yun, from 4 a.m. until 1 a.m. ng madaling araw dito. Then after that, sleep lang ako 2, 3, 4. Then gising na naman, punta naman ng palengke para bumili ng niluluto para kainin nila. So yun lang, ni-enjoy ko naman. Yun nga lang, may mga times na napapagod. So ngayon, ginagawan ko siya ng paraan. So yun ngayon, kinuha ko ng panggabi para at least hindi na ako mag-extend dito sa gabi. Yun. Sa umaga, pagka-deliver ko dito ng mga goods, ng mga kakainin nila, mas makakalabas ako para makapagbenta naman ng iba. Hindi ganun. Kaya nga, ginawa ko ng paraan na kumuha kami ng sakyan. Yun, because yun yung nagagamit ko sa negosyo namin. Gamit na kami kasi balak, yun, magbibenta bukas. So hopefully, maubos agad para maka-order ulit ako. Ayun. Sinishare ko lang kung ano ba talaga yun. Sa isang kagaya ko na normal na mamamayan. Lagi mamamayan. Kaya kung sino man yung nanonood nito, kung may parehas kami ng experience, comment mo lang para at least magkaano tayo. Nakuha din ng idea sa akin, nakukuha rin ako ng idea sa'yo. Diba? Ganun lang naman yung tulungan lang tayo. Wala pa kasi naka-lang yung dito. So bukas, hindi na kasi yung data ko gusto kong mag-live sa FB. Sa FB ko, ang problema, yung data ko mahina. So hindi ako makapag-live. So nagbibideo na lang. So gusto ko talaga mag-live.
Excuse me. You have a text message. Copyright kaya ako pag nagpatuloy. Play ako ng music. Ito lang. Ito lang. My favorite. Ano yung nagpapalito? Yan. Ginola lang yun ano ngayon available. Hindi ba? Kakain mo? Nakakabusog ba yan? Tinapay, gusto mo? Papalaman na natin ito, 20. Peanut butter. Ayaw mo? Ha? Sa? Ha? Bakit mo na para hindi ako maganda. Hindi natin. Ano naman eh? Red. Bukas, sibigyan ko. Order ka na ba? Arce. Hindi nakita. Ha? Sa kano lang? Ano mo nilo? Yosin. May juice ka ba? Dalawa? So may tatlo tayong customer.
Mga boss, dapat ipapakita lang ako sa inyo kung gaano ka supportive ng mga ng ano ko, no? Di ba? Shoutout sa pamilya ko. Especially sa my wife. To my wife, huh? Thank you. Thank you for the support. Alam mo yung nakakatuwa sa ganitong video. Sasalita ako. Yung kinakausap ko. Yung video. Kinakausap ko yung video. Yung pag na-upload mo na siya, ang kinakausap mo na, yung manonood. Yung mga nanonood. So, dapat, nakita ko lang, maliwanag yung sinasabi. May kabuluhan yung sinasabi. Yun yung pinag-aaralan natin. Hindi naman siya kailangan pag-aaralan. Parang, at least, diba, totoo yung sinasabi. Yun yung realidad. Kumbaga, yun yung dapat. Yung sa akin, very bago lang sa akin talaga to. Pero gusto ko na talaga siyang gawin. Nung nasa Dubai pa lang ako, gusto ko na i-share. Especially nung nasa Dubai ako, yung pinagdaanan ko at yung mga kasamahan ko doon. Yun, gusto ko yun. Gusto ko i-share yun. Kasi wala lang ako kumbaga dati. Hindi ko alam. Hindi nag-trigger sa akin para gawin or gumawa ng ganito. Trigger sa akin. So yun. Tuloy. Pero yung isang naging malaking ano talaga sa akin issue. Yung vlog ng isang pamilya sa Palawan. Yan talagang doon ako kumuha ng mga idea sa kanya. Although magkaiba kami ng concept, kasi siya is more on nature lover ko. Kumbaga, sa akin naman, gusto ko i-appreciate yung mga kagaya ko na yung mga daddy na lahat gagawin para sa pamilya nila. Yun lang yun. Kasi yung nakikita ko, wala akong kailangang i-arte. Wala akong kailangang gawing script. Ano lang yung gagawin ko ngayong araw, yun na yun. Kinabukasan, yun na yun. Wala akong kailangan ito. So ngayon, bukas, pag nag-rent ako, gusto ko din, ano sa inyo ko, paano ba i-treat yung mga tao na hindi naman ako kilala, magbibenta ako dun sa labas. Wala akong sariling pwesto. Doon lang ako, lalagay ko yung table, nasa pick up yung item, pick up ko. Anong doon lang, kapal lang ng mukha ang gagawin. Diba? Parang hindi ko first time na magbenta ng mga ganito. Sanay naman ako magbenta. Kaso nga lang online lang siya. Pero yung lalo na yung pagkain magbenta ko sa labas. Medyo ba? No choice tayo, kailangan natin gawin. Kasi mahina ang kantin ko. Mahina yung kantin ko ngayon. Ang kantin ko mahina kasi ngayon kasi mahina yung company. Kailangan kong lumabas din
para maghanap ng mga customer. Nagparcel. Tinola. Nangyari sasabi Papakita ko mga boss. Mag-layout ako ng poster. Wait. Yan, papakita ko sa'yo. Yung ipopost natin bukas sa sabi sino
Goodbye. Bakit? Mahina tayo ngayon. Nagkaroon ako po sa kapatid mo. Ano eh? May business ka naman. Ha? May business ka naman. Oo. Wala ngayon ko. Wala na. Uwi ka na. Okay. Ingat. Bakit yan? Salamat din. Ha? Salamat din. Okay.
Antok na mga boss. Diba? Mga nanonood nito. Anong ginagawa mo? Diba? Nagtitinda kayo ng usapan natin. Yung mga delivery boy. Rider. Kasi ako, naging rider din ako. Kaso, yung dinideliver ko is item ko din. So, is bag. I call DMX bag. So, yung riding bag, binibili ko din siya sa may supplier din ako noon. Nag-per-order siya. Let's say, isa akong order, made to order siya. So, 1 week yung gagawin yun. So, ang ginagawa ko, so tiwala lang. Tiwala sa tao. So, yung may nagtiwala din sa akin, nagtitiwala din ako. So, cash on delivery siya. So, nag-deliver ako ng Makati, nag-deliver ako ng Pasig, ng Alabang, DGC, Batangas Port, Cavite area, lalayo. So, motor lang din. Ito, motor ko siya. Deliver ng bag. Most of mga customer ko, mga Jeprox. Kasi pamporma yung bag. Actually, yung bag naman, ilan lang yung ilalagay. Laptop, yung konti lang na mga gamit nila. Ang ano doon kasi yung pang-forma, pag nakasakay mo siya sa motor, parang nasa racing na motor. Pero sa ngayon, tuloy pa rin siya actually, pero humina yung order sa akin. Kasi siguro, instead na ibili nila ng bag, yung nagtitipid din. Pumili lang sila ng mga kailangan nila. Kaya humina yung benta ko ng bag. Pero last nakabenta ako ng I think 30 bags. 30 bags. Dami. Benta rin ako ng helmet. Kinuha ko naman sa Caloocan. Mag-cash on delivery ko sila. Hindi ko pa naman na-experience na scam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Imagine kung may scam ako, nabili ko na yung item, sa akin na yung item, i-deliver ko, eventually hindi bibili, lugi ako. Luckily, hindi pa naman ang wala. So, salamat. Yun. Sa racket ko dati. Juice. Kukunin mo na yung juice mo? Di pa. Or another juice? Bago. Ito mag-order. Kukunin mo na yung juice. Thank you. Mag-vlog ako, bro. Routine, pag nauuhaw, bibili ng juice, bibili ng yosi. Okay. Anong gamot? Hindi ko wala. Bukas, pero hindi ko pa ngayon yung gamot. Ano masakit sa'yo? Amoxicillin. I-check ko mga boss kung meron akong amoxicillin. Kasi nakakaawa naman yun na masakit daw yung paa niya kasi may sugat. So, hanap tayo ng amoxicillin. Yun lang, malabo mata ko.
Then, diet tabs. Losartan is high blood, di ba? Oh. Alam ko naman. By Jesse. Sorry, ba't hindi ko makita? Mark, tingnan mo to. Mark, tingnan mo, hindi ko makita eh. Basahin mo. Malabo yung mata ko eh. Tingnan mo, baka to. Hindi ko nga mabasa eh. Sorry. Mukhang wala. So, mga boss, wala. Tinitingnan ko pala is Cremeles. Ang hirap na malabo ang mata. Wala yung salamin ko. Konting oras na lang break time. Hindi ko na ikakat yung video. So, ulang man ako na storage is let it be. Diba? Tomorrow, abangan nyo. Mga ka-RD ko, mga boss.
sweet that we lost there.
Diyan ba kayo mga boss? Nag-uuntot lang ako ng ano. Ito yung may dalawa kasing ano, payment. One is cash, one is credit. So yung cash, syempre, nabibigay sa'yo ng pera. And then, yung credit, ililist dito. Yung employee, tapos yung mga nakuha nila, kasama rin siya. Then sa ako siya i-input sa Excel sheet. Then after 15 days, ibibigay mo siya sa HR para i-deduct sa mga empleyado. Yun yun. So, tutulog yung pera ko ng 15 days. Sa utang. And yun yung struggle ko sa business ko. So, I need cash. But eventually, hindi mo pwede i-push yun kasi bilang concessionaire or agreement is credit 15 days. So, kailangan talaga na malaking kapital baka gumanda yung cash flow, gumanda yung takbo ng business mo, hindi siya kasi wala akong pera kaya hindi ka makakabili, wala akong pera. And then yun yung nahihirap ako yung mag-asa ko, especially me na ako yung overall ng lahat ng business. Today is
Absolutely. Antok na ako mga boss. Oh. Kung gusto ko mga boss, kain tayo ng
Boss, kain tayo mga boss. Yes? Try ka na. Wala. Si rice lang ang nabili sa akin. 4 rice. Ulam
bakit sila. Yun. Kasi na nagtitipid. Mahina. Ang kita. Nagtitipid. So, in that situations, kung hindi ako hanap ng alternative solution, wala. Walang mangyayari. I'm going down. The business is going down. So, if bago pa mangyari is makahanap na ako ng alternative solution, which is yun nga yun, pagbebenta ko sa labas, cash pa doon. Unlike dito, pwede. Yun yun. Yun lang yun. So yun na nga, nagtitipid sila. Kaya nagtitipid din ako.
So mga boss, end ko muna yung video ko ha. So keep safe everybody. Good night. Good night mga boss.